counseling. Siyempre may mga question tayo about biblical counseling. Ano nga ba ito? Paano nga ba ito nag-start? Saan ito sa Bible nagsimula? At yun po yung mga bagay na ating titignan dahil may mga common questions tayo about biblical counseling. So let us start with that. When and why did counseling begin? Okay, so siguro tignan natin yung ating mga Bibles. If you have your Bibles with you sa inyong cellphone o physical Bible man ito, pwede nyo itong buksan sa Genesis chapter 1. Then we'll go through to verse 28. Pero tingnan muna natin sa Genesis chapter 1. Kailan nga ba nagsimula ang biblical counseling? Siguro kung inyo makikita sa Genesis chapter 1, yung mga words na, and God said. Sa verse 3, verse 6, okay, and God said, and then verse 9, and God said, then verse 11, and God said, verse 14, and so on. Makikita ninyo yung and God said doon. So dito makikita natin, from those passages, yung litany of creation, kung paano sinimulan ng ating Panginoon ang lahat ng bagay through speaking. God is speaking, and from God speaking, things came to be that were not before. God made everything from nothing, di ba? Alam po natin lahat yon. Day after day, makikita natin dito sa Genesis chapter 1, yung progression ng kanyang creation. And then pagdating natin sa verse 28, actually, pagdating sa verse 26, doon na natin tignan, and God said, the same time, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Then verse 28, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. So God spoke to the special creation, the image bearer that He made on day 6. So what we do have right now in verse 28 is the first counselor. Ang una nag-counsel sa tao dahil nagsalita ang ating Panginoon ay ang ating Panginoon Diyos. Okay, siya yung unang counselor. Dahil kung ating makikita, to answer the question, when did counseling begin? Counseling began back there in the garden. Doon lahat ito nagsimula. God Himself was the first counselor. God spoke to that special creation. At mababasa natin yun sa verse 28. Siguro maganda tignan lang natin muna, no? Siguro lahat naman kayo kilala ninyo si Adam. So si Adam, nandoon siya, create siya ng ating Panginoong Diyos, create siya, tapos binigyan siya ng breath ng ating Panginoon, the breath of life, nagkaroon siya ng buhay, so siya yung unang human being dito sa earth. At nagkaroon siya ng consciousness, si Adam. Nagkaroon siya ng self-awareness. Kung ating makikita, yun yung pinaka-difference niya sa mga animals. Yung mga animals, nandun lang sila pakalat-kalat. Pero makikita natin si Adam, binigyan siya ng body ng ating Panginoon, at the same time, binigyan siya ng understanding. Okay? Meron siyang self-awareness. So kung si Adam nandoon sa Garden of Eden, at kung ating titignan pagkagising niya, pagka-create ni God sa kanya, siyempre, kayo, kung ilalagay niyo lang yung sarili niyo kay Adam at that time, alam mo yun, bigla kang binigyan ng buhay, you were awakened. Ano yung unang-unang yung maiisip? Ano yun? Nasaan ako? Di ba? Tama din naman, di ba? Tama naman yun eh. Where am I? Di ba? Yun yung magiging question natin. And at the same time, makikita natin, kung yun yung thinking ni Adam at that time, may question siya kagad. Kasi meron siyang capacity to understand, pero wala pa siyang understanding patungkol sa kanyang paligid. Kasi kaka-start pa lamang ng lahat ng yun eh. So wala siyang understanding of anything.
Siyempre, pagkagising niya, pagkaroon niya ng understanding at that time, nasaan ako? Ang ganda naman ng lugar na ito. Siyempre, maganda ang Garden of Eden. Although, siyempre, wala. For sure, may understanding siya na maganda ang lahat. Okay? Perfect ang lahat. Di ba? Mas maganda kaysa sa Pilipinas. For sure naman, mas maganda naman sa Pilipinas ang ang Garden of Eden. At for sure na-appreciate din yung ni Adam yung lugar na yon. So, where am I, maaaring maging question ni Adam at that time. Ano pa sa tingin niyo magiging question ni Adam? Ano? Oh yeah, sino ako? Ano pa sa tingin ninyo? Ha? Bakit ako nandito? Okay, ano pa? Kung kayo si Adam, ano yung magiging questions pa ninyo? Ano? Bakit puro animals ang kasama ko? Actually, bakit nga ako nag-iisa? Diba? Dahil siyempre lahat create with, siguro may mga partners na yung iba doon, diba? Hindi lang isa yung create na, and God created ng animals So maaring may mga ka-partners yun. Bakit, ano pa sa tingin nyo, magiging question nyo, kung kayo si Adam at that time? Bakit ako kakaiba? Okay? So, actually, kung ating titignan, tayo din, nung nagkamulat tayo, ganun din yung question ni Adam until now, yun din yung question nating lahat. Nung bata ako, saan ako? Taga saan ako? Bakit ako may buhay? Ano yung ginagawa ko? Okay? So, yun yung magiging, kung ano yung question man ni Adam at that time, yun din yung ating question until now. Ano ba yung function ko? Bakit ba ako ngayon nandito? Bakit ito yung nanay-tatay ko? So, we have a lot of questions sa ating mga pag-iisip. So, yung question before, 6,000 years before, the same questions pa rin na meron tayo. Kunyari daw, ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng buhay? What is life? Okay? Paano ba ako magiging fulfilled sa aking buhay ngayon? Ano ba ang meaning ng life para sa akin ngayon? Ang kagandahan, with all of those questions, sino lang yung may kasagutan doon sa mga questions na yon? Si God. Diba? Para magkaroon tayo ng tamang understanding doon sa mga questions na meron si Adam before, ang Diyos lamang ang may kasagutan. Kaya si God lamang yung unang counselor na nagsabi kung sino siya, kung ano yung purpose niya, kung bakit siya nandito, si God yung nagturo sa kanya ng mga bagay na dapat niyang matutunan. Okay? At ang pinakamaganda dito, makikita natin sa Bible, si God anong ginawa ni God? Siya ay nagsalita. Kasi apart from the Word of God, hindi natin malalaman kung ano yung purpose natin ngayon. Diba, ano ba yung purpose natin ngayon? Magtrabahong mag-iigi, tapos yumaman. Pero yun yung pananaw ng mundo, di ba? Pero kay God, mag-glorify natin siya. So, kung ating makikita, yung understanding natin about biblical counseling, kaya biblical siya dahil lahat ng ating mga katanungan, lahat ng dapat na sagot sa lahat ng ating katanungan, sino lamang yung makakasagot? Ang ating Panginoong Diyos, para maging tama din yung ating pamumuhay ngayon. Okay? Malinaw yun? Kasi maganda na makita natin yung bagay na yun. Tsaka at the same time, di ba sabi nga, nabasa natin kanina, let us make man in our image after our likeness. Napaka-special natin. Hindi itong tamang, sabi ni God, let us make a dog. Nakatulad natin. Hindi ganoon, di ba? Yung mga hayop, wala silang capacity to do those things, to magkaroon sila ng awareness o consciousness o understanding ng kanilang sarili. Hindi naman sila nagtatanong, sabi ng dog, bakit ako nandito? Wala naman ganoon, di ba? Kaya, yung create ng mga puno, mga halaman, di ba? Hindi naman nila iisipin, anong purpose ko? Walang ganoon, because they were not created in the image of God. Unlike us na tayong mga tao, kailangan natin makita kung ano talaga yung purpose natin because God created us in His own image. We are special creation of God as image bearer, and ang kailangan natin as God's image bearer,
kailangan natin ngayon ang ating Panginoon at ang Kanyang salita. Because apart from the Word of God, hindi natin mirror, hindi natin maipapakita yung character ni God. Kasi image bearer tayo ni God eh. Okay? So makikita natin dito yung validity of the beginning of counseling in the garden ay unang-una. Why? First, to give life direction, meaning, and fulfillment. Because of God's Word, dahil nagsalita ang ating Panginoon, alam na natin ngayon kung ano yung dapat nating direction. Lalo na kung ikaw ay Christian. Kung hindi ka Christian, ano yung direction mo? Wala. Kasi hahanapin mo yung direction mo kanino? Sa sarili mo, sa pananaw mo, o kaya sa pananaw ng mundo. Pero yung direction natin in life, para malaman natin na ito ay tama, manggagaling lamang ito sa Diyos. Yun yung pinakamaganda. Yun yung kagandahan ng Christian. Tayong mga Christian, alam natin bilang isang nilikha ng Panginoon na naligtas kay Kristo Jesus, because of God, alam natin yung ating direction. Alam din natin yung meaning of life, kung bakit tayo ngayon naririto. Kasi yung iba, ang pananaw nila, kung bakit sila naririto sa lupang ito, ano yung pananaw ng ibang mga wala pa kay Kristo? Mag-enjoy lang sa buhay, di ba? Magtrabaho, magpayaman, gawin yung gusto nila. Yun yung parang tingin nila, meaningful. Pero sa atin, ano yung meaning natin? Saan natin nakuha yung meaning? Through the Word of God. Nandito ako to serve God, to love God, to honor Him, to share the Word of God, to share the gospel to others. So may maganda tayong understanding kung bakit nga ba tayo naririto sa mundong ito. At alam natin kung ano yung fulfillment natin. Ano ba yung fulfillment para sa inyo? Tumaas yung sweldo, matumaas ang inyong position in work, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng asawa, magkaroon ng anak. Ano yung fulfillment natin? Pag nasusunod natin yung kagustuhan, kalooban ng ating Panginoong Diyos. So hinahanap natin yung fulfillment not sa world, hindi din sa ating mga sarili, kung hindi hinahanap natin yung ating fulfillment through the Word of God, kung ano yung kalooban niya, yun yung ating kagustuhan na rin. At pag nagagawa natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, yun yung fulfillment. Di ba? Masharean ko yung aking anak ng gospel, maging Christian siya. Alam mo yun? Magwo-work ako and then ma-share ko yung gospel din sa aking mga kasamaan sa opisina. Estudyante ako, maibahagi ko din yung gospel sa aking mga kaklasmate. Yun yung fulfillment natin as Christians. Kasi tatanungin nyo yung sarili, bakit ba ako nag-aaral? Bakit ba ako nag-work? Yeah, for you to learn, para makagraduate ka, nag-work ka para mabuhay mo yung family mo. Pero hindi lang hanggang doon yon. Kasi yung understanding na yon is understanding lamang ng mundo. But as we go through the Word of God, mas nakikita natin ngayon yung direction, meaning, and fulfillment. Okay? Ibig sabihin, kailangan natin ang salita ng Panginoon upang maunawaan natin itong tatlong bagay na ito. At ang kagandahan, nasa atin na yung salita ng Panginoon, ang Bible, we have His words in our hands para magawa natin yung Kanyang kalooban. May story si Wayne Van de Veer na shinare during biblical counseling before. Sabi niya, lumaki daw siya during that time sa United States during the women's liberation movement. Kasagsagan daw yun that time ng mga kababaihan kung saan ang mga babae ay nagwiwelga at nagsasabi sila ng equal rights. Ngayon, alam na natin yung mga kababaihan, medyo strong na rin din talaga, di ba? Pero that time, ito pasimula pa lamang. Sabi nga ni Wayne Van de Veer, that time, may mga rally sila na sinasabi nila na hindi nila kailangan ng mga lalaki. Women are enough. Throw away the men. Women power. I am women. Meron pa nga siyang, I am women, grrr! Parang parang ipinapakita lamang talaga na mga babae, malalakas kahit wala kayong mga lalaki. They were saying they want life to have meaning at ma-fulfill nila yung life nila sa kanilang pagiging babae.
And the only way to do that, tanggalin daw yung restraint sa kanila na hinohold sila ng mga kalalakihan na hindi nila magawa ang kanilang pagiging babae. Yun daw yung idea na before. Pero yung idea ng pagiging isang lalaki at ng isang babae, saan natin malalaman yun? Saan natin matutunan? Sa Bible, kung ano ang isang lalaki, kung ano yung isang babae, malalaman natin yung description na yun through the Word of God. Kasi kung hindi kung wala yung Word of God, hindi talaga natin ma-define what is a man, tayo mga lalaki, at what is a woman. Tama ba? Kayo mga babae ba, naaral nyo na yung sarili nyo kung bakit kayo babae? Inaaral natin, di ba? Alam naman natin, di ba? Minsan kasi nakakalungkot kapag hanggang dun lang tayo sa submit. Tama naman talaga na you are to submit, but you were created not just to submit, you were also created by God kung aaralin niyo. Kunyari, Proverbs 31, yung sa Timothy, meron mga description sa mga babae na hindi nililimit actually yung mga babae. Sabi nga ni Wayne Van de Beer, yung men and women are complementary. Kaya tayo complementarian. Hindi tayo egalitarian. Ibig sabihin ng egalitarian, babae, yung nangunguna. Alam niyo yung palabas, hindi ko lang kung meron kayong Prime Video, meron dong palabas na Wheel of Time. Alam ko, tama yung title ko, no? Yung Wheel of Time, tama ba? Wheel of Time. Napanood mo yon? Nakita mo yung context nila? Ang babae ang strong. Ang mga lalaki, sila yung nagsasubmit lang. Alam mo, susunod-sunod lang sila sa babae, tapos sila, yung mga lalaki, sila yung parang nagpo-protect lang dun sa babae. Yun lang yung trabaho nila. Ang babae, sila yung nag-iisip, sila yung matalino, sila yung mataas, sila yung may position. Kaya nga, nung una, sabi ko, okay naman to, pero in the end, sabi ko, napaka-egalitarian naman yung writer nito. Talagang gusto nila ipakita na ang babae, ganito. Okay? Actually, wala naman masama sa mga kababaihan dahil we are all created equal because we were all created in the image of God. Pero you have roles na nakasulat din sa salita ng Panginoon. Kaya nga tayo actually, hindi tayo egalitarian, we are complementarian, meaning we complement each other. Yung responsibility ko na ayon sa salita ng Panginoon at yung responsibility ng mga kababaihan ayon din sa salita ng Panginoon, nagko-complement. Nagtutulungan. Kumbaga, kapag nakita natin yung ating roles in the Word of God, mag-glorify natin ng tunay ang ating Panginoon. Okay? So, ang kailangan natin para malaman natin yung katotohanan, kunyari daw, doon sa kinikwento ni Wayne Van de Veer before, ay kailangan ng bawat isa ang salita ng Panginoon para malaman ninyo ang panawagan ng babae ayon sa salita ng Panginoon. Sabi nga ni Wayne Van de Veer, and what we could do is we could find out God made man in a certain way and gave him certain responsibilities. And woman in a certain way, and God gave also women her certain responsibilities. And if man does what God asked him to do, he'll be fulfilled in his life. And if women do what God asked them to do, they will be fulfilled in their lives. Yun yung fulfillment. Yung magawa ninyo ang kalooban ng Panginoong Diyos. So fulfillment, sinasabi dito ni Wayne Van de Veer, fulfillment doesn't come from liberation, na gusto ng mga kababaihan before. Fulfillment comes from submission to God. Di ba? Actually, kung ikaw ay Christian talaga, na babae at na sumusunod ka, nakikita nyo ba na fulfilled kayo? Kunyari, yung panawagan ninyo dito sa church, kung ano ang position ninyo, and you are rejoicing with that, fulfillment yun. Yung iba kasi, dapat maging pastora ako. Di ba? Kukunin nila yung fulfillment nila doon sa kagustuhan nila, na laban doon sa kalooban ng ating Panginoon dahil merong binigay na panawagan ng ating Panginoon sa mga kalalakihan. So fulfillment comes from submission to God and His Word.
So mahalaga yun. So secondly, God spoke in the garden to demonstrate that man was made to be a revelation receiver, revelation interpreter, and worshiper. Okay? So tatlong pinapakita sa atin dito ng ating Panginoong Diyos. Yung una, for God to give us life direction, meaning and fulfillment. Pangalawa, in the garden, God spoke to demonstrate that man is a revelation revealer, revelation interpreter, and worshiper. So God spoke because man can receive information, revelation, new information that we do all the time. Lahat tayo, ngayon, nag-aaral tayo. Nag-receive kayo ngayon ng ano? Ng truth, ng information. Okay? We are receivers of information. At the same time, pagka nakikinig na kayo ngayon, you also interpret. May capacity tayo ngayon. At ginagawa ito ng ating Panginoon na meron siyang i-reveal sa atin at by the grace of God, ma-interpret natin. Sana nga lang tama yung interpretation natin. Pero aralin natin pa yun in time na yung interpretation natin doon sa nire-reveal sa atin ni God na truth ay dapat din ayon sa kanyang salita. At dapat mahalaga na tama yung ating pag-interpret. May kwento na binigay si Paul Tripp regarding doon sa isa niyang book. Ay kwento din ito actually ni Wayne Van de Veer before. Kasi si Paul Tripp, isa siyang professor sa isang theological seminary at nag-earn siya ng doctoral level degree. So mainly, ang tawag sa kanya ng kanyang mga estudyante ay ano? Pagka-doctorate ka. Doctor. So every time, kasama niya yung anak niya, naririnig nung anak niya na yung tatay, tawag sa tatay niya, Doctor, I am sick. So doctor ang tawag sa kanya, or Dr. Tripp. Then, yung anak niya one time, nagbabike, na sumemplang daw yung anak niya, tapos, siyempre may malaking sugat. Nagtataka daw si Paul Tripp na parang, hindi yata ito umiiyak masyado. Malaki yung sugat niya. Binuhat ngayon siya ng tatay niya, tapos, sabi nung anak niya, hindi ako masyado nasaktan kasi alam ko doktor ka. Hindi niya naintindihan na ibang doktor yung kanyang tatay. Meron revelation na na-receive yung anak niya na, tatay ko pala, doktor. Kaya nga lang, ang naging problema, mali yung interpretation, hindi pala siya medical doctor. Yan. So, dapat nanay niya si Del. So, nakikita ninyo, no? May revelation, lahat tayo, we receive revelation. At ang dami nating nare-receive. Marami tayong nare-receive ng mga bagay, hindi lamang actually sa mundo. When you go out, marami kayong nare-receive na information. Dumaan lang kayo sa EDSA, dahil sa billboards doon, marami na kayong nare-receive na information. So we are revelation receiver, and also we interpret those information na ating nare-receive. Okay? So mahalaga na makita natin yun. At maging maingat tayo. Not only that, sabi nga din dito sa atin, men are created to be worshipers. Lahat tayo nag-worship. Okay? Kahit na siguro nung bata kayo, hindi nyo masasabi sigurong worshiper kayo kasi minsan ang thinking natin, nag-worship tayo ng God or nag-worship tayo kung ikaw ay Catholic before, ng mga idols dati. Pero actually, meron tayong mga wini-worship palagi. Hindi lamang idols, minsan nag-worship tayo. Ano bang minu-worship ngayon ng ibang mga tao? Pera. Pwede talaga pera. We worship money. Kaya nga yung iba talaga nagpapakamatay sa pagkatrabaho. Di ba? Overtime ng overtime. Ba't ka mumingiti? So si Lennox, sinabi ko lang nag-overtime. Pero tapos niya na after 3 hours yung work niya, pwede na mag-sign out. Pero abutin ka ng 14 hours. Tapos naglalakad lang sa Barcelona niyo. Anyways, pwedeng pera? Ano pa pwedeng maging bino-worship ng tao other than money? Tao, di ba? Pwedeng Korean actor or actress.
Diba? Yung iba nga, parang wino-worship na. Nakapanood na kayo ng yung mga concert ng, ako nakikita ko na sa, baka mamaya, akala nyo, mga BTS, o kaya si Taylor Swift, yung parang, meron nga akong kakilala, umiiyak pa daw talaga siya nung nandun daw siya sa concert. So, buti pa yun, iniiyakan niya, no? So, akala nila, hindi worshiping yun, pero actually, what you spend on something, kung ano yung binibigyan mo ng importansya is worshiping. Kasi we are worshipers eh. Mahalaga na ma-check natin yun. Kaya kumbaga, kung ano yung pananaw meron ako mga kakilala ganun eh. Nire-relate niya sa buhay niya yung mga lyrics ng kanta ni Taylor Swift. Alam mo, yung sinasabi niya talaga dito sa lyrics na ito, yan talaga yung buhay ko. Talagang parang Bible niya, no? Yung mga lyrics na yun. And because man was created by God to worship. Kaya nga lang, ang problem natin, kung sino-sino at kung ano-ano ang ating wini-worship. Pwede niyong i-worship asawa ninyo. Pwede niyong wini-worship anak ninyo. Siya yung nasusunod sa buong buhay mo. Pwede niyong wini-worship yung boss ninyo. Pwede niyong wini-worship sasakyan mo. May ibang tao talagang, alam mo yun, kotse, bahay, anything wini-worship ng tao. Okay? At we have to be very careful sa ating mga puso. Dahil yun yung pagkakakreate din sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga kailangan natin ng counsel ni God para maitama yung mga bagay na nare-receive natin na dapat ito'y ayon sa salita ng Panginoon. Yung pag-interpret natin doon sa salita ng Panginoon na ito'y dapat nakaayon sa Kanyang salita at maitama din yung ating mga puso kung sino lamang dapat yung ating wino-worship. At si God, yung counsel niya, yung salita niya, ang ating kailangan. Kasi ang world, hindi yan magsasabi sa iyo na i-worship mo si God. Sasabihin niyang i-worship mo si God, pero hindi nakafocus kay God kung hindi din galing ito sa Kanyang salita. Okay? And then, not only that, makikita natin, punta tayo ng Genesis chapter 3. Dito, makikita natin sa unang bahagi dito. Genesis chapter 3, verse 1, Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. And then sabi niya dito sa verse 1, He said to the... So, sino yung una nagsalita? 1 and 2, God said, and God said, and God said, and God said. And then, chapter 3, verse 1, Now the serpent, he said to the... So, sino yung pangalawang counselor ngayon doon sa garden? Yan. Yan yung minsan parang mas gusto natin pakinggan eh. So kung hindi si God, meron pang isang nagsasalita na nagbibigay counsel sa atin. Okay? And that is Satan. Okay? Siya yung world's second counselor. Up until Genesis chapter 3, isa lamang yung napapakinggan, ngayon dalawa na yung napakinggan ni Adam at ni Eve. Bakit siya nagsalita? Itong si Satan. Bakit siya nagbigay ng counseling yung binibigay dito ni Satan, di ba? Sabi niya dito, and he said to the woman, Did God actually say you shall not eat of any tree in the garden? And the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, You shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it lest you die. But the serpent said to the woman, You will not surely... Galing ng counsel niya, no? Ni Satan. Okay? So, bakit nagbibigay kaya si Satan ng counsel dito? His answer is to call the question of the goodness of God and to encourage personal independence. Yun yung counsel niya ni Satan. So, ibig sabihin, in this world, dalawa palagi yung mapapakinggan natin na counsel. It's either coming from God or coming from Satan. Kasi, dapat ma-check nyo na kagad, teka lang. Yung pangalawang counsel na ito, obviously, it questions the goodness of God and it calls you to independence. Hindi, pwede yan, okay lang yan.
Ay, sobra naman ng Bible. Hindi naman tama yan. Napakahigpit naman ninyo, napaka-legalistic naman ninyo. Bawal yan. Pwede yan gawin. So, kapag yung counsel is for you to be independent or to be away from the Lord, that is another counseling na nanggagaling sa kaaway. Actually, makikita natin dito sa Genesis chapter 3, yung serpent na ito, minisquote niya ang ating Panginoon. So, tinitwist niya yung mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon at diniceive niya yung woman dito. At the same time, nalayo yung babae dito, sumunod siya doon sa naging counsel ng serpent. Diba? Sabi dito, so when the woman saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes and that the tree was to be desired to make one wise, she took its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. So sino yung sinunod niya? At dahil sa kanyang pagsunod ng babae, makikita natin lahat ng problema ay nagmula sa babae. Tawa-tawa kayo, totoo yun. Hindi, joke lang. Nagsimula yung problema. Hindi dahil kasi minsan yun yung thinking natin, kung hindi mo kikinain yung ano. Actually, nandun naman si Adam sa tabi eh. Hindi lang din sumunod si Adam kay God. Dahil kanina ba binigay yung command? Kay Adam, di ba? Pero si Adam, nagustuhan din niya yung payo, yung counsel ni Satan, sumunod din siya dito at gusto niya din ng independence. Kaya nga sabi dito di ba? It was a delight to the eyes and that the trees was to be desired to make one wise. Independence. Ay, magiging katulad ako ng Diyos. Yun ang gusto ng tao until now eh. Kaya actually, maraming mga tao ayaw nila ng biblical counseling. Kasi kakalabanin yung kagustuhan ng tao. Pero as Christians, ang dapat na direction natin as Christians is to follow the Word of God. Kung ano lamang yung sinasabi ng salita ng Panginoon, yun lamang din yung ating susundan. So, yung serpent dito, si Satan, dumating, nagbigay lamang ng mga kasinungalingan sa mga tao, okay? Na parang sinasabi niya, kung mahal ka talaga ni God, at kung tunay na si God nagkikare para sa iyo, hindi siya dapat magbibigay ng mga restrictions. Sobra naman, bawal kainin. Pagkain lang naman yan. Bakit yung ibang mga puno, pwede? Diba? Bakit ito bawal? Okay? Ayaw lang ng Diyos na magawa yung kagustuhan mo kung kailan mo gusto yung kagustuhan mo. So yung advice dito ng serpent o ni Satan is tanggalin mo yung authority ni God. Be your own person. Stand on your own feet. Be a man. Man up. Liberate yourself. Do whatever you want to do. Be your own person. Di ba ganun yung advice ng mundo na naririnig natin madalas? Di ba? Yung parang, gawin mo yan, okay lang yan. Kaya mo yan. At makikita natin, obviously, yung kanyang panawagan dito na advice is not coming from God. It is not heavenly. So, makikita natin dito, yung counsel na ibinibigay ni Satan to call into question the goodness of God and to encourage personal independence. So, kung yung pamumuhay ninyo, in your life, it questions God's goodness, and it points you to the situation na mailagay ka to personal independence, mali yung advice o yung counsel na iyong kinukuha. Kasi hindi siya galing sa salita ng Panginoong Diyos. So, balikan natin yung question. Pero bago natin balikan yung question na yon, ating tignan lamang. So, ito yung counsel ni Satan, questioning God's goodness, encourage personal independence. Ang counsel naman ni God, palagi siyang nagbibigay ng instruction.
Kasi sabi sa Genesis 2:16 to 17, the Lord God commanded the man saying, "You may surely eat of every tree of the garden." So instruction yun, binibigay. Yun yung kagandahan, ano? So when we read the Word of God, pag inaaral natin at tinitignan natin, galing ito sa Panginoon, may instruction. Parang katulad kanina, no? When we studied about hospitality, may instruction. Hindi nagkukulang si God ng instruction kung paano tayo kikilos. Yun yung kagandahan ng Word ni God. Hindi siya yung parang, ito lang gawin mo, tapos walang instruction. Hindi. Clear yung Word ni God because the Bible is always clear. And then also, yung counsel ni God, okay, by confrontation. At makikita natin ito after sinning sa Genesis chapter 3, verse 8 to 13. Sabi doon, "And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, and he said to him, 'Where are you?' And he said, 'I heard the sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself.' He said, 'Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat?' The man said, 'The woman whom you gave to be with me, she gave me the fruit of the tree, and I ate.' Then the Lord God said to the woman, 'What is this that you have done?' The woman said, 'The serpent deceived me, and I ate.'" So may confrontation. Ibig sabihin, it questions. Di ba yung counsel ng mundo, hindi, "I respect you. Okay, ginawa mo yan, yan ang kagustuhan mo. Okay na yan. Yan ang kagustuhan mo kung saan ka magiging masaya. Diba? Kung saan ka masaya, doon ka. Walang confrontation, di ba? Ayaw ng correction, ayaw ng pagtutuwid. But the Word of God confronts us. Bakit mo ginawa yan? Hindi yan tama. Bakit ito yung naging ano mo? Okay? So nakikita ninyo ang direction ng biblical counseling. So it gives instruction, it confronts us with our situation, and at the same time, it disciplines. Genesis chapter 3, verse 14 to 24. Hindi ko na babasahin ito, pero alam natin na dinisiplina ni God, di ba? Sino yung unang dinisiplina ni God? Yung serpent. Di ba? The Lord God said to the serpent, doon sa verse 14, "Because you have done this," ito mangyayari sa'yo. Okay? And then after that, sa verse 16, yung woman, okay? To the woman he said, "I will surely multiply your pain in childbirth." May disiplina. May pagtutuwi dahil gumawa siya ng kasalanan. And then verse 16, sino yung binigyan ng discipline dito? Correction. Yung lalaki, "And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and dust you shall return." So dito makikita natin na merong disiplina. So kapag ka-counsel, may pagtutuwid. Kung tayo ay nagkasala, merong biblical counsel ang ating Panginoon para tayo ay maibalik sa tama kung ano yung kalooban, maibalik tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Then lastly, God counsels with grace. Palaging may hope, palaging may pag-asa, hindi tayo yung parang after natin mapakinggan yung counseling from the Word of God, parang iniwang ka na lang, ay bahala ka. Di ba? Ano yung sasabi sa Genesis 3:15, sabi doon, ito yung proto-evangelion, "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." May darating na Savior, isi-save ka, at tatalunin ni Jesus Christ si Satan, at magkakaroon tayo ng kalayaan sa kasalanan. At dahil ito sa provision ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, mahalaga na makita natin sa biblical counseling na may dalawa palaging voice. And you have to see it na yung counsel na ito palaging galing saan? Salita ng Diyos.
Okay, may instruction, may confrontation, may discipline, may grace. Okay? Para at least hindi kayo malalayo. Kasi minsan parang, naalala ko lamang one time, last Sunday, nasakto lamang din. Kasi dapat kakain kami sa labas ng mama at saka ng ate ko. Dahil minsan ko lang sila makasama ng Sunday. Kaya nga lang, yun yung Sunday, third Sunday ng cell ng ate ko, na pwede nilang gamitin yung isang space sa baba. Naalala niyo yung mga dating nagpunta ng High Rock, tapos nagkainan kayo. Birthday yata ni Cheryl yun dati nun. Nag-celebrate doon sa isang room. Ayun. Ang schedule, kasi nga maraming mga taga-High Rock, na may scheduling sila per cell kung sino yung pwedeng gumamit ng place na yun. So may handaan sila that time. So na-invite na lang kami kumain doon. So syempre ako naman, nahihiya naman ako dahil hindi ko naman handaan yun. Pero lahat naman sila excited. So, sakto naman, kaya din siguro ko dinala ni God doon. Dahil may isang babae na kasama nila doon na bago lamang na naghingi ng advice. Hingi siya ng advice sa akin dahil yung husband niya is unbeliever. Unbeliever yung kanyang husband, pastor, anong gagawin ko? So, inopen up ko yung scripture sa kanya, nagbigay ako sa kanya ng word ni God. Sabi ko, ang pinaka-importante, it should always start with you. Okay? Yung may katabi ko that time, sabi niya, pag-pray mo lang yan. Ayun yung palaging counsel ng maraming Christian. Huwag naman kayo magka-counsel ng kasi lahat naman tayo tinawag to counsel, Huwag naman yun. Pag-pray mo lang yan. No, you give instruction from the Word of God. Ipakita mo, yung problem mo kasi, yung situation mo, meron sa scripture yan. Nasa 1 Corinthians. Diba? How can you win your husband? By holy living. Kaya nga sabi ko sa kanya, ito, nabasa natin. So, if you want to win your husband who is unbeliever, live the Christian life. Kailangan makita sa'yo, dahil hindi daw siya pinapayagan ng husband niya na umaten ng High Rock. So sabi ko nga, hindi naman ho kayo nagsisinungaling ngayon na nandito kayo sa church. Sabi ko sa kanya, dahil may confrontation. Kasi kung umaten siya at nagsisinungaling siya, pag nalaman ng husband niya, atin ka ng church, sinungaling ka. So, i-confront mo ngayon siya, hindi naman po. Nagsabi naman siya na hindi naman daw siya naglalay. Sana nga. Hindi ko na alam kung paano yun explain na nasan siya pag Sunday. Pero sabi ko nga, you have to win over your husband with the character of Christ in your life na dapat nakikita ito sa iyong buhay. Yung isa nga nakatabi ko, sinasabi niya, pag-pray mo lang yan. Pag-pray mo yung husband mo. Tama naman, Pero it's not just praying. You have to have instruction on how to live the Christian life. You have to win over your husband with a Christ-like character na, siyempre, di ba, kung Christian ka, dapat nakikita sa'yo. Sabi ko nga sa kanya, paano po ba kayo ngayon sa bahay? Diba? So, may instruction pa rin akong binibigay. Pinapakita mo ba na mahal mo siya? O baka naman bahay ninyo magulo. Okay, mabungo ka ba? Sabi ko sa kanya, naliligo ka ba? Yun yung mga simple things na diba, parang, siyempre, para ma-win over mo yung asawa mo, dapat maayos ka, mabango ka pagdating, pinaglilingkuran mo siya, pinagluluto mo siya, ginagawa mo yung mga trabaho ng isang asawa, ginagawa mo yung trabaho ng isang nanay. Kaysa wala kang makikita sa'yo. Paano mo sabihin na Christian ka? Anong pagbabago ng pag-attend mo ng church at sinasabi mo kilala mo si Kristo Jesus? Okay? So may instruction palagi tayo dapat na ibigay. Okay? So may grace, sabihin mo ngayon sa kanya na siyempre, hindi ko naman kailangan siyang i-discipline dahil wala naman siyang ginagawang mali. Maliban na lang kung sinabi niya, nagsisinungaling ako. Di ba pasok ka ngayon doon sa discipline? Ay, kasalanan naman po na magsinungaling kayo. Hindi naman po yata tama yun. Siguro kung aayawan man niya, di sabihin mo na lang sa kanya na kailangan ko talagang umaten kasi gusto kong makilala ang Panginoon. At hindi naman masama na gusto ko lang makilala ang Diyos. Ngayon, kung pipigilan mo, parang kinakalaban mo na rin ang ating Panginoong Diyos. Kasi Catholic yung lalaki Although, hindi daw practicing. Kaya nga lang, yung asawa daw niyang lalaki, sundalo. So parang, matigas. Parang, yung may position pa, something like that.
So parang kung ano yung gusto niya, yun yung masusunod. Okay? So you give grace, remind the person, ito yung dapat mong gawin, may pag-asa, pero kailangan mong gawin yung mga bagay. Nakukuha ninyo yung counseling. Ganun dapat yung ating makita sa ating pagbibigay payo. Hindi lang yung tamang, ganito ginawa ko. Teka lang, ano yung sinabi ni God? Kasi minsan yung tao, pinagdaanan ko yan, ganito lang gawin mo. Sundan mo yung ginawa ko. Hindi, ano yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos? Okay, malinaw yun? Any question before we move on? Wala naman? So, kailan nagsimula ang counseling? In the beginning, sa garden pa lamang. Makikita na natin doon. Ilan yung nagsalita? Dalawa. Yung isa, galing sa Panginoong Diyos na dapat nating sinusunod. Yung pangalawa, galing kay Satan na hindi dapat nating sinusunod. Okay, so what is biblical counseling? Nabasa na natin to before, at I do hope makabisado nyo ito. Kaya ba kabisaduhin ito? Simulan natin ito, no? Ipopost ko na lang sa messenger group natin. Biblical counseling is simply the ministry of graciously applying the truths of the Bible to the challenges of life. Sabahan nyo akong basahin ulit ito. 1, 2, 3. Is simply the ministry of graciously applying the truths of the Bible to the challenges of life. May challenges ba kayo sa buhay nyo? Ang dami. So, ano yung kailangan daw natin? Truths of the Bible. At kailangan daw natin itong i-apply. Hindi lang truths na tamang, oo, alam ko. Pero hindi mo naman i-apply. You have to apply the Word. Okay? So, ito yung pinakasimple. At bibigyan pa natin ng mas marami pang definition. Okay? Biblical counseling is that action or process in which a concerned believer or group of believers lovingly confronts and scripturally instructs a sinning and or suffering, hindi naman siya nag-sin, may pinagdadaanan lang siya mga problema. Di ba? Marami tayong problema na hindi naman tayo nagsisin. Okay? Suffering, fellow believer for the purpose of affecting God-glorifying change. So, ang point dito, pwedeng isang believer or, dalawa kami ni Del, o kaya kasama ko yung ibang mga kapatiran, paano daw yung pag-confront natin? Okay, hindi yung matapang. Dapat lovingly. Okay? Dapat lovingly, nag-a-appeal ka sa kanya, brother, sister, mahal kita. Okay? Pinapakita ko sa iyo na dapat makita mo yung iyong kung kasalanan man. O kaya kung nag-suffer man, dapat makita niya, i-confront po siya na lovingly, scripturally, yung iyong pagbibigay ng payo sa kanya, sa ating kapwa mananampalataya. Ano daw yung purpose natin? Para maipakita natin na magaling tayo sa kanya? Hindi, di ba? Kasi lahat naman tayo suffering and we are all sinning. Nagtutulungan tayo dito sa ating church para lahat tayo makapagbigay ng glory sa ating Panginoon. So yung purpose natin in confronting with scriptural instruction is for us to affect God-glorifying change. Yung pagbabago niya sa kanyang buhay, makapagbigay ng glory sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi tayo naririto para problem solvers. Okay? Hindi natin trabaho na nasagutin lamang yung kanilang mga problema sa buhay at hindi na nila gawin yun at hindi na sila problema pa. Okay? Malinaw yun? Who should do this kind of personal ministry? Sa tingin nyo, sino? Okay, lahat tayo. Okay, kasi minsan kapag hindi ko kayo kasama, sino kausap nyo? Sana naman pagka magkakasama kayo, di ba, magkakaibigan kayo, yung mga widows, may grupo sila, yung iba, may grupo din, yung mga young adults, magkakasama din yan. Ano yung mga pinag-uusapan kaya ninyo, no? Mga ano? Video. At least honest.
Tara, videoke tayo. Parang gano'n lang ang pinagagawa. Alam mo, may problema ako, sagot dyan, videoke. Di ba? Parang ang laki-laki ng problema ni Sister Nene, no? Ikanta mo lang yan. Oo, ikakain lang natin yan. Parang nakakaawa naman yung church natin, ano? Wala tayo. Alam niyo, napakalaking blessing, that each one of us, tayo, kasi Christian tayo, nasa atin ng Holy Spirit, we are able, di ba nga, sabi nga, revelation receivers, revelation interpreters, and we are worshipers. Yun yung capacity ng isang tao. Ibig sabihin, because we have the Holy Spirit, we are able to understand the Word of God, at sa tulong din ng banal na Espiritu, pwede din natin maipasa, maitulong sa ating kapwa yung salita ng Panginoon. Okay? Huwag niyong kaya nga, ito mahalaga, inaaral natin ito. Para kapag kayo mismo magkakasama, hindi naman ninyo ako palagi kasama eh. Huwag din yung parang sasabihin ninyo, antayin natin si Brother Jay. Okay? Ang problema, ayaw nyo naman akong kausapin. Di ba? Malalaman ko na lang sa ilang araw, ilang buwan, may problema pala, saka ko kayo kakausapin. Hindi. Dapat kayo pa lang, nagkasabihan na kayo ng mga problema ninyo o ng mga sufferings ninyo, wala namang kasalanan, tulungan nyo yung kapwa ninyo with the Word of God. Kaya importante po itong bagay na ito. Actually, parang ganito din yung itinuro ko last Sunday sa Hierarch. Itinuro ko din kasi sa Hebrews chapter 12 na passage. Yung strengthen your weak arms, di ba? Naalala ninyo yon, strengthen your weak arms, strengthen your feet, tapos maging encouragement ka sa iba. Isang part kasi doon na sinabi ko nga, paano ako mai-strengthen? Okay, personally, may strengthen tayo, nung sinabi ko din, tinuro ko din dito, is through the Word of God. Pero yung application ng Word of God, nagsisimula siya, sabi nga ni J. Adams sa kanyang book, ng church discipline, na nakabase sa Matthew 18, merong isang first part na dapat nating ginagawa, which is self-discipline. Okay? Self-discipline, ibig sabihin, you learn something from the Word of God, you apply the truth to yourself. Okay? Apply mo yon. Everything that you have learned, you apply it, self-discipline. Kaya nga si Paul, sinasabi ni Paul, sa kanyang letter, I beat my body. Diba? To discipline myself. Tapos sasabihin pa niya, godly discipline. Diba? Na ito ay beneficial para sa ating lahat. So, mahalaga na makita natin, you are learning. Katulad kunyari, studied about hospitality kanina. Tapos, paano natin may apply? May mga instructions na tayo doon. I-apply natin sa ating sarili. Tapos kung kunyari yung isang kapatiran, nakikita mo ngayon na parang may situation siya na related to that, alam natin yung word, ma-apply natin, maituturo natin sa kanila. So kung siya man ay nagka-suffer, meron mga instructions sa scripture na dapat natin sana ikinalagunat na aral na dahil na-apply na natin yung word ni God sa ating sarili, yun ngayon yung ipapayo natin. Hindi yung experience natin. Kung hindi, yung sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Malinaw? Kasi maganda na makita natin, lahat tayo maging blessing. Okay? Lahat tayo maging blessing. Kung madali na naman, 'di ba? Kung ating titignan yung direction natin kanina on how to do it, kung paano yung pagbibigay counsel ni God. Instruction, confrontation, discipline, and grace. Kasi ganun yung pag-apply ni God eh. Yun yung kanyang way of counseling eh. God counsels, susundin lamang natin yung paano ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Yung instruction na yun, dapat biblical. Okay? We have to study the Word of God. Kung kunyari daw, hindi nyo alam, sige sister, papakinggan ko lang muna lahat ng mga pinagdaraanan mo ngayon. Tapos pag uwi ko, aralin ko, babalikan kita. Alam niyo, di ba nakaka-encourage? Na tamang, alam mo yung love and concern na tayo lahat nagtutulungan na maging tama tayo sa ating lakad na nakaayon sa salita ng Panginoong Diyos. Okay? Paano natin gagawin ngayon? Who should do this kind of personal ministry? Tayo mga mananampalataya lahat, tingnan po natin yung Galatians chapter 6, verse 1.
Basahin lamang po natin. Hindi ko pala naisama yon. Okay. Brothers, ito magandang paalala, no? Brothers, if anyone is caught in any transgression, lahat ba kayo nagkakasala? Yes, ano? Wala naman sa inyong perfect na, no? You who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself lest you too be tempted. Okay? Because you have the Holy Spirit in you. Christian ang pinag-uusapan dito, Okay? You who are spiritual, hindi ito yung parang, syempre, mas mature ka or growing or because you have the Spirit in you as a Christian, you are to restore yung brother natin o sister natin na nagkakasala. With a spirit of what? Gentleness. So, pinapakita din yung klase ng attitude. Hindi siya yung parang ako magaling, ako mas tama, pakinggan mo ako. Hindi yung tamang brother, sister, ako din. Lahat tayo, dumadaan din dyan. Naintindihan ko yung sitwasyon mo, pero hindi yan tama at ayon sa salita ng Panginoon. So, we are to restore someone. So, may panawagan dito ang ating Panginoon kung ano yung dapat nating gagawin sa isang kapatiran kung siya man ay nagkakasala o nahuli sa kasalanan. Okay? Siguro tingnan natin yung word dito na ginamit na restore. Yung word na restore, yung precise meaning na ginamit dito in Greek, ang paggagamit na ito sa New Testament ay parang ganito daw. It means to knit something back together again. So something has been broken and your job, your responsibility to your brother and sister is to knit it back. Idiomatically, it is used this way. Sabi nga doon sa aking naaral. Yung unang way daw is parang fishing net na nasira. Alam niyo yung fishing net? Nanguhuli ng aso. Then ng isda. Okay? So you are a fisherman, sabi nga, on the Sea of Galilee, you go out, catch your fish, you throw your net out there, you hold it back, tapos walang fish. Yun daw yung pagkakagamit dito kasi nung restore. Because you got a big hole doon sa net na yon. Ano gagawin mo ngayon? Doon sa net na yon. At during that time, kailangan nilang ibalik at kailangan nilang tahiin. Okay? Para maisaayos siya ulit. Para in time, pag natahi na, restore na, pwede ulit maging kagamit-gamit. Di ba? Parang ganoon din tayo, di ba? Pagka tayo nagkasala, kailangan natin ngayon ng tulong, counsel, discipline ng ating Panginoon para tayo maibalik muli sa dati at maging tama, makalakad ng tama sa harapan ng ating Panginoon, and then, maging kagamit-gamit ulit sa Panginoon. Nakukuha nyo? So, yun yung responsibility natin as Christians. Hindi to put down the person na parang, okay, bahala ka na dyan sa sarili mo, tigas-tigas ng ulo mo. Hindi, you always bring that person back. Tulungan mo siya palagi kahit matigas ang ulo. Naalala niyo yung preaching ni Pastor JC last Sunday? Si Jonah, di ba? Anong description kay Jonah? Paano siya pinakitaan ng grace ni God? Napaka-gracious ni God talaga, no? Napakatigas kasi ng ulo talaga ni Jonah eh. Actually, nung inaral nga namin yung sa Thea before, talagang gusto mong tirisin. Kasi even up to the last chapter of Jonah, ang tigas pa rin niya. Ayaw niya pa rin sundin ng ating Panginoon. Pero sa tingin niyo si Jonah, pagka tayo nasa heaven, makikita natin siya? Siyempre. Dahil ano yung declaration ni Jonah nung nasa loob siya nung hibi? Kasi kinain na siya talaga, lumita siya ng todo eh. Hindi. Ano kinain siya ni Nemo? Salvation belongs to, nakita niya yung sin niya eh, meron naman siyang, kaya nga lang, kahit alam natin na Christian na siya in a sense, no? Pero ang tigas pa rin ang ulo niya. Pero the Lord keeps on
Restoring, inahakay siya palagi ng Panginoon. Hindi, balik ka. Huwag kang lumayo. Hindi, gusto ko na lumayo. Hindi, huwag kang lalayo dahil mapahama ka lalo. Hindi, gusto ko na talaga. Pero si God, napaka-gracious. And ganoon din dapat tayo sa ating mga kapatiran. Na parang they want to give up, but we should not let them go. Dahil alam natin kung ano yung mangyayari sa ating kapatiran na yun. Mapapahamak lamang siya. So we are to restore, help that person. Di ba ang ganda ng role natin? At ang ganda actually din ng biblical counseling. Kasi yung responsibility nito, pag in-apply natin as Christians, it will be beneficial in our church. Okay? Another way, hindi lamang daw parang fish net, okay, na nasira, o fishing net, is parang daw broken bone. Di ba ang bone, kailangan lang siyang i-cast para muli siyang bumalik. Di ba? Katulad nangyari sa akin nung nasa abroad ako, parang may naramdaman na hindi tama dito sa aking rib part. Sabi ko, baka kailangan natin ipa-check up ito, ipa-x-ray, baka may nabali. Pag nabali yan, wala din namang gagawin dyan, naantayin mo lang yan mag-heal. So, ganun din yun. You have to help your body din, palakasin siya ulit yun dahil mag-heal din ulit yung bone na iyon. So, ganun din tayo. We have to wait, stop muna siya, kakaunsilan mo muna siya, i-ready mo siya, itatama mo siya, tutulo. Kaya may cast, di ba? Kunyari doon, nabalian kayo dito. Ika-cast yan, yun yung itatama ngayon yung bone mo para may ano siya. Ganun din tayo sa ating mga kapatiran. Itatama natin siya with the Word of God. So temporarily, out of service muna siya, while continuing yung counseling sa kanya, yung Word ni God sa kanya, na ininit ulit siya together, and then ibabalik siya in time sa ating Panginoong Diyos. So, dito, if we are in Christ, and if any one of you is caught into transgression, those who have the Spirit of God, dapat gawin nila yung panawagan to restore our brothers and sisters. So, ibig sabihin, tayo mga Christian, malaki yung ating responsibility sa isa't isa. So, you have to study, you have to read the Word of God. Kasi yun yung magiging basihan lamang natin kung paano tayo makakatulong ng tunay sa ating mga kapatiran. Okay? Tandaan lamang natin, we are not problem-solving people, we are biblical counselors. Kailangan natin makita kung ano talaga yung ating panawagan. At hindi lamang ito panawagan ng pastor to do counseling, panawagan ng bawat mananampalataya. So why is this ministry so very important? Colossians 1:28, sabi doon, we proclaim Him, admonishing every man, teaching every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ. Yun yung direction natin, para yung bawat isa maging kumpleto in Christ, that they may be complete in Christ. Admonish natin, turuan natin with all wisdom, so that we may present each one complete in Christ. Okay? Malinaw yun? Yung sa Colossians 1:8, if you have your Bibles with you. Kasi ayokong dagdagan ito dahil bigay lang itong ano eh. So what does this mean for you and your church? You must continue the lifelong process of personal spiritual growth. The reason this ministry is so important because personal ministry is a key ingredient in the process of growing maturity. Sabi dito sa Ephesians 4:22-24, to put off your old self which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So yung pursuit natin dito ay para sa ating paglago, sa paglago ng bawat mananampalataya. Okay? So what does this mean for you and your church? You must prepare to do personal ministry. Sabi sa 2 Timothy chapter 2,
15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. So mag-aral tayo, magbasa tayo, basahin natin kung anong books man na makakatulong para sa ating paglago. May preparation tayo dapat na ginagawa. We are to avoid, resist temptation to be a busybody. Alam mo yun, parang busy-busy sa church pero wala namang paglago. Importante that we are truly growing in the Word of God. Kasi sabi nga dito sa 2 Thessalonians 3:11, for we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busy bodies. Ano mo yun? Tamad. Maging masipag tayo sa pagbabasa. Maging masipag tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon para at least pag may nakausap tayo, ready tayo. Kasi yung Holy Spirit magpapaalala eh. Ako nga natutuwa ako nun dahil nung may kumausap sa akin nung Sunday, hindi naman ako actually talaga magaling mag-memorize. Kaya maganda na may napaka-bless nga natin ngayon, may cellphone na eh, di ba? Pero maganda sana may mga memory verse tayo para at least makakatulong tayo kagad dun sa taong yun. Pero the Holy Spirit will help us to remember the Word of God. Kung tayo din ay nag-aaral at nagbabasa. Kasi kung hindi kayo nag-aaral at nagbabasa, walang maipuput into remembrance dahil wala namang kayong nabasa. Kaya it would be impossible for you to do biblical counseling if you're not reading and studying the Word of God. Kaya nga, basa lang. Paunti-unti, maaalala nyo din yan. Paunti-unti, actually, hindi nyo alam, because the Holy Spirit is in you, siya din yung kikilos na magpapaalala ng salita ng Panginoon. At the same time, siya na rin din yung kikilos na ma-interpret mo ng tama yung kanyang salita dun sa tao o kapatiran na ating kailangang tulungan. Okay? At the same time, you must maintain and allow others to maintain appropriate confidentiality. Okay? Para sa inyong dalawa lamang yun, hindi mo na siya ikikwento pa sa iba, at dahil para mag-develop din yung trust ninyo sa isa't isa. Makikita natin sa Proverbs 26:22, 2 Corinthians chapter 12 and verse 20. Okay? You must support others, including church leaders who are doing and teaching this kind of personal ministry. Okay? Magtutulungan tayo. Huwag kayo palaging aasa sa akin. Okay? May mga self-servants kayo, may mga kaibigan kayo dito sa church, magtulungan kayo na, hindi lang kayo nagkichismisan, hindi kayo nagkichismisan, hindi lang kayo kikwentuhan ng mga walala, but try to talk about things in life na, pwede mo ba akong pag-pray? Bago kayo mag-end ng inyong fellowship together, o sige, bago tayo maghiwalay, ano bang mga bagay na pwede kong ipag-pray para sa iyo? At least para mabigyan nyo din ng time na mapag-pray siya, mabigyan din siya ng advice biblically, at magiging malaking tulong iyon din para sa akin. Okay? Sabi nga, you must not see this as a new program, as one more thing to do. This is a new way of thinking in all things. May idea na tayo actually sa biblical counseling, pero ngayon, mas binibigyan natin ito ng definition para mas ma-apply natin sa ating buhay bilang mga mananampalataya. John 17:17. Ano John 17:17? Sanctify them in the truth, your word is. Okay, paano tayo magiging holy? Paano tayo mababago? Paano tayo mako-conform in Christ? Through the word of God. Okay, break tayo 10 minutes. And then we'll go to the last part ng araw na ito.